sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Tagaraong 2023, sa isang malalim na quarry na may taas na 340 metro mula sa sea level sa kabundukan ng Rizal. Nang hukayin ng mga investigador ang malamig na lupa sa lalim na 1-2 metro sa gitna ng gabi, tumambat sa kanila ang isang kalunos-lunos na bangkay na puno ng putik. Ang pagkakakilanlan ng bangkay ay walang iba kundi si Elena Mendoza, nasa edad 60. Ang asawang naglahong parang bula, 4 na taon na ang nakararaan kasabay ng pagkamatay ng kanyang mister. 4 na taon bago ang pagkakatuklas na ito. Noong Oktubre 17, 2019, madaling araw sa isang liblib na barangay sa bayan ng Tanay, isang retiradong guro sa math na si Ricardo Mendoza, 65 anyos, ang natagpuang malamig na bangkay sa harapan ng kanyang kulungan ng manok ng isang nagde-deliver ng sariwang gatas ng kalabaw. Siya ay pinukpok sa likod ng ulo at nakabulakta sa lupa. Ngunit ang mas nagpagimbal sa pulisya ay ang sitwasyon sa loob ng kanilang bahay. Ang asawang si Elena ay naglahong parang bula, ngunit ang digital smart lock sa pintuan ng bahay ay mahigpit na nakasara at walang kahit anong senyales ng sapilitang pagpasok sa mga bintana. Bukod pa rito, ang pitaka, cellphone, at salamin na laging suot ng asawa dahil sa malabong paningin at maging ang kanyang sapatos ay naiwan ng maayos sa may pintuan. Ang mas nakpalala sa sitwasyon, ang 3 CCTV na nakatutok sa barangay ay patay lahat dahil umano sa paktama ng kidlat 2 araw bago ang krimen. Ang tanging natirang ebidensya ay ang 7 pirasong basak na ceramik na patungan ng katol na nakakalat sa sahig ng kulungan ng manok. Dahil walang anumang matibay na clue na nahanap, ang kaso ay tila unti-unting mababaon sa limot bilang isang cold case. Ano nga ba ang nangyari ng gabing iyon sa isang bahay sa probinsya na parang nakakandadong kwarto na walang senyales ng pagpasok ng tagalabas? Bakit ang asawang naglaho sa labas ng nakakandadong pinto ng walang sapatos at salamin ay matatagpuan makalipas ang 4 na taon sa ilalim ng malamig na lupa sa pusot ng bundok? Sa likod ng perpektong pananahimik at pekeng pagkakataon kung saan nabulag at nabingi ang buong barangay, sino ang demonyong naktulak sa matandang mag-asawa sa kanilang kamatayan? Upang mabigyang katarungan ang mapait na sinapit ng mag-asawa, bago natin simulan ang kaso, mangyari po lamang na mag-subscribe at i-comment kung saan ninyo pinapanood ito. Ang inyong mainit na suporta ay magbabalik bilang malaking biyaya sa inyong pamilya. Simulan na natin ang investigasyon. Oktubre 17, 2019, may isang maliit na komunidad sa Barangay Cuyambay, Tanay, Rizal na tila nakasabit sa gilid ng bundok na may taas na 280 metro. May humigit kumulang 12 bahay na magkakalayo sa kahabaan ng gilid ng bundok. At mula sa pinakadulong bahay hanggang sa pinakamalapit na kapitbahay ay aabutin ng mahigit 10 minutong paglalakad. Sa pinakadulong kalsada ng barangay na ito nakatayo ang bahay ng mag-asawang kalilipat lamang nung nakaraang taksibol. Madaling araw, 5:40 AM. Hindi pa sumisikat ang araw. Ang hamok ay dahan-dahang gumagapang mula sa ibabang bundok na tila nilalamon ang buong barangay at ang kalsadang walang kahit isang poste ng ilaw ay tanging nililiwanagan lamang ng headlight ng isang tricycle na nagde-deliver. Ang deliveryman na si Rogelio na 57 anyos, ay umikot sa barangay na ito araw-araw sa parehong oras at ruta sa nakalipas na 8 taon. Nagsisimula siya sa tapat ng barangay hall hanggang sa papaloob. Nagiwan ng gatas sa bawat bahay at ang huling destinasyon niya ay ang bahay ni Ricardo. Kinuha ni Rogelio ang kahon ng gatas mula sa kanyang tricycle at pumasok sa bakuran. Ang gate, gayang dati, ay bukas at ang lalakarin mula sa bakuran hanggang sa kahon ng gatas sa pintuan ay nasa 20 hakbang lamang. Ngunit nang makasampung hakbang na siya, tumigil ang mga paa ni Rogelio.
May nakadapa na tao sa sementadong sahig sa tapat ng kulungan ng manok noong una. Inakala niyang nadapa lang ito habang nagtatrabaho sa madaling araw. Sanay kasi si Ricardo na gumising tuwing alas 5 ng madaling araw para pakainin ang manok simula nang lumipat sila sa probinsya. Ibinaba ni Rogelio ang kahon ng gatas sa lupa at maingat na lumapit nang makalapit siya sa layong 1 metro. Napansin niyang kakaiba ang posisyon ng nakadapang tao. Ang nga braso at binti nito ay hindi gumagalaw at ang katawan ay tila nanigas na nakadikit sa lupa. Yumuko si Rogelio at inalog ang balikat nito. Sa sandaling iyon, ang naramdaman kanyang nga daliri ay hindi init ng isang taong buhay. Ito ay pakiramdam ng malamig at matigas na balat. Tumigil ang kamay ni Rogelio sa balikat at napunta ang kanyang paningin sa likod ng ulo. Ang likod ng ulo ay nakalubok. May mga marka ng paulit-ulit na pagpupok gamit ang isang matigas na bagay. At sa paligid nito ay may madilim na pulang mansa sa semento na kumalat ng halos 1 metro. Napaatras si Rogelio at kinuha ang cellphone sa kanyang bulsa. Sa sobrang pangingining ng kanyang kamay, 3 beses siyang nakamali sa pagpindot ng numero bago tuluyang nakatawag sa 911. 25 minuto matapos matanggap ang tawag, bandang 6:05 AM, dumating ang investigador at soko mula sa Tanay Municipal Police Station. 3 police car ang umahon sa makitid na kalsada at huminto sa tapat ng bahay ni Ricardo at 4 na investigador kasama ang 2 tauhan ng soko ang pumasok sa bakuran. Agad na kinumpirma ang pagkakakilanlan ng biktima. Ang may-aring bahay, si Ricardo Mendoza, 65 anyos, nagtrabaho bilang guro sa math sa isang high school sa Quezon City sa loob ng 35. Taon bago magretiro nung nakarang tagsibol at lumipat sa probinsya kasama ang asawang si Elena. Sinimulang suriin ng soko ang paligid ng bangkay. Ang kaliwang sapatos ay natanggal at natakpuan 3 metro ang layo mula sa bangkay malapit sa kanal. Na nagpapahiwatik na siya ay biglang pinalo mula sa likod at napasubsob paharap kaya natanggal ang sapatos. May isang pasa na may habang 8 cm sa ibabang bahagi ng kanang braso na isang palatandaan ng pangalawang pagpukpok habang instinctively na itinaas ng biktima ang kanyang braso para protektahan ang sarili pagkatapos ng unang palo. Ang unang palo ay isang hindi inaasahang pataksil na atake na wala siyang pagkakataong sanggain. Pumasok ang maimbestigador sa loob ng bahay. Ngunit may isang kakaibang bagay silang napansin. Ang digital smart lock sa pintuan ay nakakandado ng normal. Ang trangka sa likod na pinto ay nakakabit din mula sa loob. Sinuri nila ang lahat ng bintana sa una at ikalawang palapag, ngunit walang basag na salamin o anumang senyales ng sapilitang pagbubukas. Isang bahay na walang anumang bakas ng pagpasok mula sa labas. At may mas nakapagtataka pa, hindi mahagilap ang asawang si Elena. Ginalugat ng mga pulis ang bawat sulok ng bahay, ang kwarto, sala, kusina, bodega, ngunit wala kahit anong anino ni Elena. Gayunpaman, nang buksan nila ang lagayan ng sapatos, naroon ang running shoes na sinusuot ni Elena kapag lumalabas at ang bota na ginagamit niya sa paghahalaman. Sa ibabaw ng side table sa kwarto, maayos na nakapatong ang kanyang pitaka, cellphone at salamin sa pagbasa. Walang taong lalabas ng bahay ng walang sapatos. Mas lalong imposibleng isipin na kusa siyang umalis ng walang dalang pitaka, telepono at salamin. Sa loob ng kulungan ng manok, kinukunan ng litrato ng junior officer na si Patrolman Cruz ang lugar. May 7 piraso ng basag na ceramic na nakakalat sa sahig. Pinindot ni Cruz ang shooter ng kamera habang kinukunan ng litrato, isa-isa ang mapiraso. Ito ay hugis pinggan na ceramic na karaniwang ginagamit bilang patungan ng katol sa mga bahay sa probinsya tuwing tegulan. Matapos kumuha ng litrato, isinulat ni Patrolman Cruz sa kanyang report, basag na kagamitan sa bahay, walang kinalaman sa kaso.
Hindi ito kinolekta bilang ebidensya at iniwan lamang dun. Pinalawak ng pulisya ang saklaw ng paghahanap para mahanap si Elena. Ginalugad nila ang 5 bundok, 3 ilog, at 4 na abandonadong bahay sa loop ng 5 kilometrong radius sa loop ng 2 araw. Ngunit kahit isang bakas ng paa, pirasong ng damit, o hiblang ng buhok ay walang natakpuan. Isang 60 anyos na babae ang nawala sa liblib na barangay nang walang sapatos, walang pitaka, at walang cellphone. Parang naglaho lang na parang bula. May 3 kalsada papasok sa barangay. Isang CCTV sa tapat ng barangay hall at 2 CCTV sa makabilang pasukan ng barangay na may kabuuang 3 kamera. Pinuntahan ng mga investigador ang mga CCTV na ito para suriin ang footage. Ngunit ang 3 kamera ay huminto sa pag-record mula noong hapon ng Oktubre 19, 2 araw bago ang krimen. May naiwang ulat na ginawa ng clerk ng barangay na si Nestor Gomez. Ayon sa ulat, bandang hapon ng Oktubre 15, napinsala ng kidlat ang power supply, kaya huminto sa pagana ang 3 kamera. Si Inspector Arnel Bautista ng Tanay Police CIDG ay tumayo sa gitna ng bakuran at mabagal na pinagmasdan muli ang pinangyarihan ng krimen. Nilabas niya ang kanyang notebook at nagsulat ng 3 linya. 1. Walang senyales ng puwersahang pagpasok. 2. 3 CCTV sabay-sabay na nasira. 3. Lahat ng gamit ng nawawalang biktima naiwan. Gumuhit siya ng makapal na linya sa ilalim nito. Paggalipas ng 4 na araw, dumating ang resulta ng autopsy mula sa Soko. Ang oras ng pagkamatay ni Ricardo ay nasa pagitan ng 11 PM ng Oktubre 16 hanggang 1 AM ng Oktubre 17. Ang sanhi ng pagkamatay ay pagkabiyak ng bungo at internal bleeding dulot ng pakpukpok na matihas na bakay sa likod ng ulo. Kumalat ang balita tungkol sa krimen sa buong barangay ng gabing iyon. Si Mangkulas, isang magsasakang nakatira 800 metro ang layo mula sa bahay ni Ricardo, ay nagsabi ngang isang kakaibang bagay sa investigasyon ng pulisya. Si Mangkulas ay 71 anyos at may alagang 2 asong aspin sa bakuran. Ang maasong iyon ay siguradong tumatahol kapag may pumasok na estranghero sa barangay sa gabi. Ngunit ng gabing iyon, ni minsan ay hindi sila tumahol. Kahit isang beses. Mula sa Quezon City, dumating ang panganay na anak na si Mateo Mendoza. Si Mateo, 38 anyos, ay dumating sa punerarya sa Tanay kung saan nakahimlay ang kanyang ama at tumayo sa pasilyo sa labas ng morgue. Matagal siyang nakasandal sa pader. Wala siyang sinabi at hindi siya kumausap kaninuman. Nang lumapit ang pulis matapos ang ilang sandali upang magtanong tungkol sa kanyang ina, maikli lang ang naging sagot niya. Naghahanap pa rin kami, sabi niya. Kinaumagahan sa 2 araw ng burol, isang lalaking nakaitim na formal na damit ang dumating sa punerarya. Ang kapitan ng barangay, si Tomas Valderrama. Si Tomas, 48 anyos, ay nag-iwan ng abuloy sa desk at pumasok para magbigay galang sa burol. Lumapit siya kay Mateo, tinapik ang likod nito at matagal na tumayo sa kanyang tabi. Yumuko si Mateo. Si Kapitan Tomas kasi ang taong pinakatumulong sa paglipat ng kanyang ama sa probinsya. Siya ang nahanap ng lupa, nagpakilala ng kontraktor sa paggawa ng bahay, at nagpakilala sa mag-asawa sa mataw sa barangay. May isa pang babae na nakaupo sa sulok ng punerarya, si Tita Carmen. Si Tita Carmen, 64 anyos, ay dating kasamahang guro ni Ricardo at matagal ng kaibigan ni Elena. Nagmadali siyang bumiyahe matapos mapanood ang balita at sa loob ng kanyang bagay may isang sulat. Ito ay sulat na ibinigay ni Elena bago sila lumipat sa probinsya. Nakasulat doon ng buong detalye ang kanilang plano na mamuhay ng tahimik at tumanda kasama ang kanyang asawa habang nag-aalaga ng maliit na taniman. Hindi nilabas ni Tita Carmen ang sulat mula sa kanyang bag at tahimik lang na nakaupo sa tabi ni Mateo.
Hindi tumigil ang investigasyon sa loob ng 3 araw ng burol. Nagpabalik-balik si Inspektor Bautista sa punerarya at istasyon ng pulisya upang kumpirmahin isa-isa ang alibi ng 38 pamilya sa barangay. Sa kanila, may isang tao na kailangan niyang unahing ipatawag bilang witness. Ang kapitan ng barangay na si Tomas na tumulong sa simula hanggang sa dulo sa paglipat ng mag-asawa nung umaga. NG Oktubre 19, dumating si Tomas sa opisina NG CDG. Pagkakuha ng abiso, agad siyang sumipot ng walang pagdadalawang isip. May resibo pa mula sa parking ng punerarya sa bulsa ng kanyang barong. Umupo siya, humingi NG isang basong tubig at kalmadong sumagot sa mga tanong NG investigador. Nagtanong si Inspektor Bautista, saan siya naroon sa pagitan ng gabingan Oktubre 16 hanggang madaling araw ng Oktubre 17. Malinaw ang naging sagot ni Tomas bandang 7 PM ng gabing iyon. Nakipag-inuman siya kasama ang 5 negosyante ng baboy at baka sa isang sikat na bulalohan at ihaw-ihaw sa lungsod ng Antipolo. Naginuman umano sila hanggang lakpas hating gabi at kumuha siya ng driver pawi ng madaling araw. Isinulat ni Tomas sa isang papel ang pangalan at contact number ng 5 kasama niya at iniabot ito kay Inspektor Bautista. Hindi man lang nanginginig ang kanyang nga daliri. Agad na kumilos ang mga pulis para mag-imbestiga. Kinuha nila ang CCTV footage ng bulalohan. Ang oras ng pagpasok ni Tomas sa restaurant ay 7:12 PM. Ang oras ng kanyang paglabas ay 12:34 AM. Sa loob ng humigit kumulang 5 oras at 20 minuto, walang patit ang recording. Sa video, isang beses lang umalis si Tomas sa kanyang upuan. Tumayo siyang 9:47 PM at bumalik ng 9:63 PM. 6 na minuto lang siyang nawala para pumunta sa banyo. Sinuri ni Inspektor Bautista sa GPS ang distansya mula sa restaurant hanggang sa barangay Chuyambay. Inabot ito ng 48 minuto, one way. Imposibleng makabalikan 96 minuto sa loob lamang ng 6 na minutong break. Napatunayan din ang bayad gamit ang credit card ng kanyang kumpanya. May karagdagang order ng bulalo noong 10:15 PM at dagdag na beer noong 11:03 PM na binayaran ng card ni Tomas. Nagbigay din ng salaysay ang 2 waiter ng restaurant. Sabi nila, 6 na tao ang kumain sa VIP room ng gabing iyon at ang kapitan daw ang nakdadala ng kwentuhan. Tumukma rin lahat ang salaysay ng 5 negosyante. Oras, lugar, bilang ng tao. At ang kapaligiran walang ni isang detalye ang nakasalungat. Binuksan ni Inspektor Bautista ang kanyang notebook. Sa tabing ang pangalan ni Tomas, isinulat niya, alibi 100% kumpirmado. Pagkatapos ay binilugan niya ito. Nagbago ang direksyon ng investigasyon. Itinuring na ang krimen ay kagagawan ng tagalabas at hindi ng tagaloob ng barangay. Nagutos si Inspektor Bautista na kolektahin ang lahat ng footage mula sa 127 CCTV sa mga kalsada sa loob ng 20 kilometer radius ng barangay. 4 na pulis ang naupo sa harap ng monitor sa loob ng 1 linggo para panorin ang mga video. Mula 10 PM ng Oktubre 16 hanggang 3 AM ng Oktubre 17. Sinala nila ang lahat ng sasakyang pumasok papuntang Tanay. Walang nakita. Walang kahit anong hindi kilalang sasakyan na pumasok sa direksyon ng barangay sa mga oras na iyon. Sinuri din nila kung may kriminal na record ang mga residente ng barangay. May isang tao, isang magsasaka na pinakmulta dahil sa drunk driving noong 2003. Ngunit kumpirmadong nanonood lamang siyang TV kasama ang asawa niya ng gabing iyon, kaya agad siyang inalis sa listahan ng mga suspek. Ang kinaroroonan ni Elena ay patuloy na naging isang malaking misteryo. Ipinakalat ng pulisya ang litrato at detalye ni Elena sa lahat ng ospital, motel at terminal ng bus at jeep sa buong bansa.
Sinubaybayan din nila ang kanyang bank account. Mula nang mawala siya, ni isang sentimo ay walang nabawas sa kanyang account. Ang signal ng kanyang cellphone sa nga cell site ay huling na-detect noong Oktubre 16, 8:17 p.m. Simula noon, hindi na nagpadala ng anumang signal ang kanyang telepono sa anumang tore. Hindi maalis sa isipan ni Inspector Bautista ang sabay-sabay na pagkasira ng 3 CCTV. Bagaman nakasulat sa ulat ni Nestor na ito ay dahil sa kidlat, masyadong perpekto ang timing na namatay lahat ng kamera sa barangay eksaktong 2 araw bago maganap ang pagpatay. Nakipag-ugnayan si Inspektor Bautista sa Pagasa. Hiniling niyang kumpirmahin kung may nangyaring pagkidlat sa barangay Cuyambay noong Oktubre 15. Pagkalipas ng ilang araw, sumagot ang Pagasa. Ang pinakamalapit na lightning detection sensor ay nasa kalapit na bayan na may 14 na kilometro ang layo at ang barangay ay labas na sa radius na kayang i-monitor ng sensor. Hindi nila makumpirma kung may kidlat ngang nangyari sa lugar na iyon. Naikuyom ni Inspector Bautista ang kanyang malabi habang inilalagay ang sagot sa folder. Nasa sitwasyon sila kung saan hindi nila mapatunayang totoo at hindi rin mapatunayang kasinungalingan. Isang profiler ang ipinadala mula sa PNP Regional Office, si Major Andrea Villar. Ang 44 anyos na si Major Villar ay gumugol ng 72 oras sa pinangyarihan ng krimen, pabalik-balik na sinusuri ang bahay, kulungan ng manok, bakuran at mga daanan. At isinulat niya ang kanyang report. May 3 pangunahing punto ang ulat niya. Una, hindi normal na napakalinis ng pinangyarihan ng krimen. Walang makikitang gulo na karaniwang makikita sa crime scene. Tila may naglinis at nagayos ng lugar. Pangalawa, hindi maalis ang posibilidad na sinadya ang sabay-sabay na pagkasira ng 3 CCTV. Pangatlo, base sa katotohanan, walang nawawalang gamit sa mga biktima. Ang layunin ng krimen ay hindi pagnanakaw. Ang konklusyon ni Major Villar ay ganito, ang kasong ito ay isang planadong krimen at ang salarin ay isang tagalub o isang taong nakakuha ng impormasyon na nag-obserba sa pamumuhay ng biktima at pisikal na estruktura ng barangay sa loob ng ilang buwan. Ang ulat na ito ay iprinisenta sa meeting ng Investigation Task Force, ngunit may problema. Ang taong pinakatumutugma sa konklusyon ng ulat ay walang iba kundi si Kapitan Thomas. Bilang kapitan loob ng 10 taon, kabisado niya ang buong estruktura ng barangay at bilang tanging taong direktang tumulong sa paglipat ng mag-asawa, alam na alam niya ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Subalit, matibay at kumpirmado na ang alibi ni Thomas. Pinasundo ng hepe ng Tanay, Police si Inspector Bautista para kausapin ng sarilinan. Naging mahigpit ang salita ng hepe. Kapag walang ebidensya, hindi sila pwedeng basta-basta bumangga ng maimpluensyang tao na 10 taon nang namumuno sa bayan dahil babahan ng reklamo at baka makaroon pa ng administrative audit laban sa kanila. Ipinag-utos niyang ito na lang ang investigasyon sa paghahanap sa suspek mula sa labas. Alam ni Major Villar na hindi tinanggap ang kanyang ulat. Bago bumalik sa kampo, kinopya niya ang orihinal na filing report sa isang USB flash drive at itinago ito sa kanyang drawer. Nagiwan siya ng maikling tala sa dulo ng log ng suporta sa investigasyon. Kailangan ng muling pagsusuri sa hinaharap. Iyon na lamang ang huling magagawa ni Major Villar para sa kasong ito. Lumipas ang 40 araw mula nang mangyari ang krimen, dumating na ang huling pag-asa nilang resulta mula sa PNP Crime Lab. Sinuri nila ang mamikrotisyu sa ilalim ng makuko ni Ricardo, pero puro kay Ricardo lang ang nakita. Walang bakas ng suspek. Sinuri din nila ang mahibla ng tela sa kanyang damit, pero gawa ito sa ordinaryong material na ginagamit sa mga damit pangtrabaho na nabibili kahit saan, kaya hindi matukoy kung kanino ito. Nang gabing iyon, binuksan ni Inspector Bautista ang case file sa kanyang bahay.
Kinuha niya ang isang litrato at matagal itong pinakmasdan. Ito ay litrato ng basak na ceramic na patungan ng katol na nakakalat sa sahig ng kulungan ng manok. May napansin siya, pero hindi niya may paliwanag kung ano ito. Inilagay ni Inspektor Bautista ang litrato sa pinakadulo ng file at isinara ito. Wala na talagang magagawa pa ang pulisya sa kasong ito. Sa pagtatapos ng Nobyembre, isang case file ang naiwan sa malaking lamesa ng meeting room ng PNP Regional Office. Natapos ang meeting sa loob ng 15 minuto. Ang salitang nakapending dahil walang suspek at nag-antay ng karagdagang impormasyon ay itinatak sa pabalat ng file at binuwag na ang task force. Kahit si Inspektor Bautista ay inilipat sa ibang kaso na arson sa kalapit na bayan at ang file sa pagpatay kay Ricardo at pagkawala ni Elena ay naibaw na sa ikatlong drawer ng isang bakal na cabinet sa basement storage. Dumating ang taong 2020 at lumipas din ang buong taon. Sa paglipas ng panahon, ang buhay ni Mateo ay nanatili sa isang routine. Tuwing unang Lunes ng buwan, umaalis siya sa bahay nila sa Quezon City para bumiyahe patanay. Ang tanging nagagawa lang niya ay magsumite ng apela para sa muling pag-iimbestiga sa tanggapan ng pulisya at umuwi bitbit ang kopya na may selyo. Iba-iba ang nakaupo sa counter tuwing pumupunta siya. Kapag inaabot ni Mateo ang papel, bubuklatin ng pulis ang file habang nakakunot ang no, sisilipin ang case number, titingin sa computer at laging pareho ang sagot. Wala pa po tayong bagong development. Ang sitwasyon ng kapatid niyang si Sofia ay mas malala. Sa edad na 35, gabi-gabi siyang binabangungot matapos ang pangyayari na naginip siyang naglalakat ng nakayapak ang kanyang ina sa madilim na bundok at kahit anong sigaw niya ay hindi ito lumilingon. Madaling araw siyang gumigising na pawis at sa umaga ay inaatake siyang ng mabilis na paktibok ng puso at hirap sa pahinga. Nagpatingin siya sa doktor at na-diagnose na may post-traumatic stress disorder PTSD. Pagkalipas ng 6 na buwan, nag-resign si Sofia sa trabaho. May isa pang pabigat sa magkapatid. Ang retirement pay at panghabambuhay na ipon ng kanilang mamagulang na aabot sa higit 15 milyong piso ay nakatali sa 2 hektaryang lupa at bahay sa barangay. Walang gustong bumili ng bahay kung saan may nangyaring hindi nare-resolbang krimen. Subalit kailangan pa ring bayaran ang maintenance, amilyar sa lupa at mga buwis taon-taon na nakakahalaga ng libu-libong piso. Nang mawala ng trabaho si Sofia, lahat ng pasaning ito ay bumaksak sa balikat ni Mateo. Kahit ganun, hindi nila may benta ang lupa dahil ito na lang ang natitirang bakas ng kanilang nga magulang. Ngunit may isang taong nag-aabang sa lupang iyon. Nung huling bahagi ng 2020, nakakuha si Thomas ng huling permit para sa isang 200 hektaryang solar farm project malapit sa barangay. Binigyan pa siyang parangal ng gobernador bilang kampiyon ng renewable energy sa probinsya. Lumabas ang mukha ni Thomas sa lokal na diaryo. Sa tabing ng pamagat ng artikulo, nakasulat ang kapitan ng barangay, tumutulong sa pagunlad ng lokal na komunidad. Kung titignan ang mapa ng proyekto para sa solar farm, may isang katotohanang lilitaw. Ang 2 hektaryang lupa ng mag-asawa ay nakamarka eksakto sa pinakagitnang bahagi ng plano para sa substation ng kuryente. Matapos mamatay ang ama at mawala ang ina, nagsimulang makatanggap ang makapatid ng mapatagong alok na bibilhin ang lupa mula sa mga real estate broker. Hindi alam ng makapatid kung sino ang may-ari ng ahensyang iyon. Ang totoong nagmamay-ari nito ay mismong si Thomas. May isa pang nagbibigay ng pondo kay Thomas. Isang contractor mula sa Rizal, si Don Arturo Villanueva. Ang 61 anyos na si Don Arturo ay namuhunan ng 30 milyong piso sa solar project ni Thomas at nagdagdag pa ng 15 milyong piso noong 2020. Sa kabuuan, umabot ito sa 40 milyong piso.
Ang perang ito ay palihim na inilipat sa kumpanya ni Tomas sa pamamagitan ng pekeng kontrata sa construction mula sa kumpanya ni Don Arturo. Sa papel, mukha itong lehitimong bayad sa proyekto. Sa panlabas, ordinaryong transaksyon lang ito sa pagitan ng contractor at solar company at maliban na lang kung susuriin ng mabuti, hindi makikita ang tunay na daloy ng pera. Taglagas ng 2020, sumapit ang unang anibersaryo ng krimen. Isang memorial service ang ginanap sa barangay. Alam niyo ba kung sino ang nag-organisa nito? Si Tomas. Nagtayo siya ng maliit na altar sa tapat ng barangay hall. Ipinatong ang litrato ni Ricardo at nagbasa ng eulogy sa harap ng humigit kumulang 20 residente. Si Mateo na bumiyahe pagaling Quezon City ay nandun din. Matapos ang eulogy, lumapit si Tomas kay Mateo at yumuko si Mateo bilang pasasalamat sa taong tumulong sa kanilang pamilya at nag-abala pa para sa anibersaryo. Taksibol ng 2021, na-stroke si Mangkulas, ang matandang magsasaka. Habang naglalakad papuntang banyo ng madaling araw, bigla siyang inatake. Dinala siya sa ospital, ngunit na-paralyze ang buong kanang bahagi ng katawan niya at hindi na siya makapagsalita ng maayos. Siya ang kaisa-isang tao na nagbigay ng testimonya na hindi tumahol ang aso noon gabing iyon, pero ngayon ay hindi na siya makapagsalita. Isa na namang boses na nakakaalala sa kaso ang nawala sa barangay. Ang bahay ng pamilya Mendoza sa barangay ay naiwang, nakatiwangwang at kinainan ng panahon. Ang damo sa bakuran ay tumaas hanggang tuhod at gumapang ang nga baging sa pader hanggang sa bubong ng pintuan. Ang yero ng kulungan ng manok ay bumaksa na dahil sa ulan at hangin. Ang mabagong lipat na residente ay umiwas ng tingin tuwing dumadaan sila roon at wala nang nakakaalam kung ano ang nangyari sa lugar na iyon. Ang tanging makikita sa likod ng bahay ay ang mga dump truck at backhoe na dumadaan para sa construction ng solar panel. Hunyo 2022, ginanap ang lokal na eleksyon. Tumakbo si Tomas bilang konsehal ng munisipyo ng Tanay. Sa kanyang campaign materials, nakasulat ang makatagang ito, 10 taong dedikasyon bilang kapitan, taga-suporta ng pag-unlad. Nanguna sa anibersaryo ng mabiktima, inilabas ng lokal na media ang interview niya. Ang litrato ni Tomas habang nagbibigay ng pangakong ibabalik ang mga kabataan sa agrikultura ay inilagay sa itaas ng pahina. Nanalo siya, pagkaupo niya sa pwesto, ay tinalaga siya sa Committee on Trade and Industry. Isa sa mga trabaho ng komiteng ito ay ang pag-apruba ng mga permit para sa solar power projects sa bayan ng Tanay. Ibig sabihin, ang taong nag-apruba at ang negosyanteng humihingi ng permit ay isang tao lamang. Walang sinumang media o ahensya ang pumuna sa isyung ito. Sa loob ng 3 taong iyon, bukod sa pagpapasa ng apela buwan-buwan, may isa pang ginagawa si Mateo. Mag-isa siyang kumukuha ng ebidensya. Kinuha niya ang bank records ng kanyang ama, nag-request ng titulong na lupa sa barangay at inilabas isa-isa ang record ng bentahan ng lupa sa lugar. Nakuha rin niya ang numero ng telepono ng mga residente. Pinagsama-sama niya ang lahat ng dokumentong iyon sa isang makapal na folder. Sa loob ng folder ay may isang mapa. Ito ang mapa ng solar project ni Tomas kung saan ipinatong ang lokasyon ng lupa ng kanyang ama. Binilugan niya ng pulang ballpen ang eksaktong bahagi kung saan makakapatong ang dalawa. May isang tao na sadyang hinanap at pinaglaanan ng oras ni Mateo, si Aling Rosa. Ang 58 anyos na si Aling Rosa ay dating residente ng barangay na lumipat sa lungsod ng Lipa noong unang bahagi ng 2020. Bakit siya hinanap ni Mateo? Dahil nakarinig siya mula sa isang matanda sa barangay na baka may nakita raw si Aling Rosa. Ilang beses siyang tumawag at nagtanong-tanong hanggang sa makuha niya ang number nito at isinulat niya ang pangalan at numero nito sa likod ng folder. Ngunit ang lahat ng dokumentong ito ay may malaking limitasyon.
kumpirmado na ang alibi ni Thomas. Kahit maginala siya, wala siyang matibay na ebidensya. Dinala ni Mateo ang folder sa isang law firm. Matapos tingnan ng abogado ang mapapel, umiling ito. Hindi raw sapat ang hinala para makapagsampa ng kaso. Ibinalik ni Mateo ang folder sa kanyang bag at umalis ng opisina. Taglagas ng 2022, ikatlong taon ng anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ama. Bumisita si Mateo sa Tanay. Matapos ang panalangin, mag-isa siyang naglakad papunta sa kulungan ng manok. Kalahating bubong ay bumaksak na at makikita ang semento sa pagitan ng mga damo. Matagal siyang nakatayo doon, tahimik na nakatitig sa ibaba. Sa paanan ni Mateo, sa ilalim ng magumuhong yero, naroon ang ilang pirasong basak na ceramik na patungan ng katol na pinikturan lamang ngunit hindi kinolekta ng pulis na si Patrolman Cruz 3 taon na ang nakararaan. Nakalagtas sa ulan, init enghe araw at tumakal ng 3 taon sa parehong pwesto. Hindi alam ni Mateo kung anong lihim ang nakabaon sa ilalim nito. Tagaraw ng 2023, sa isang construction site ng bagong subdivision sa labas ng lungsod ng Quezon, 4 na container van ang magkakatabing ginawang barracks ng mga trabahador. Dito, kumakain at natutulog ang mga arawang manggagawa. Sa loob ng manipis na pader na bakal, siksikan ang 4 na double-deck na kama at 2 electric fan ang walang patid na umaandar dahil sa matinding init. Sa barracks na ito nakatira ang isang lalaking nagniyanggalang Julio Torres. Si Julio, 44 anyos, ay orihinal na nagtrabaho bilang backhoe operator sa isang quarry sa Barangay Chuyambay, Tanay. Ngunit bigla siyang nag-resign at nawala noong Nobyembre 2019. Sa sumunod na 4 na taon, nagpalipat-lipat siya sa iba't ibang construction site sa Cavite, Laguna, Bulacan at muli sa Metro Manila. Wala pang 3 buwan siyang tumatagal sa isang lugar. Kilala si Julio sa makasamahan niya bilang isang taong tahimik. Nagtatrabaho lang ng walang kibo at kapag nakainom ngang 1 o 2 baso sa gabi, agad na siyang natutulog. Isang gabi noong Hulyo, nakaupo si Julio at 3 kasamahan sa sahig ng container van, uminom ng gin. Ang pulutan lang nila ay chicharon at manimula sa sari-sari store. Naubos ang unang bote, sumunod ang pangalawa at pangatlo. Nang maubos ang pang-4 na bote, tumigil ang kamay ni Julio. Ibinaba niya ang baso sa lamesita. Unti-unting bumaksak ang kanyang ulo. Nakayuko siya hanggang sa dumikit ang kanyang baba sa kanyang dibdib at hindi siya gumalaw ng matagal. Tiningnan ng 3 si Julio. Sinikong isa ang kanyang katabi, habang ang isa naman ay nag-isip na baka inaantok na sa kalasingan kaya itinuloy na lang ang pag-inom nang biglang nagsalita si Julio. Paos at basag ang boses niya. 4 na taon na ang nakararaan, may pinatay akong tao. Mula raw nun, ni minsan ay hindi siya nakatulog ng mayos. Nakatinginan ang magkakasamahan at napangiti ng bahagya. Akala nila nagbibiro lang ito dahil sa alak, ngunit ang pangatlong tao, ang pinakabata na si Crisanto Reyes, ay hindi ngumiti. Ang kamay ng 29 anyos na si Crisanto ay nanatiling nakahawak sa kanyang baso. Dahil may idinagdag pang isang salita si Julio, Barangay Chuyambay. Ang pangalan ng lugar na iyon ang lumabas sa bibig ni Julio. Pagkatapos bitawan ang salitang iyon, idinikit ni Julio ang no niya sa lamesita at nakatulog. Umalingaw-ngaw ang paghilik niya sa loob ng container van, habang ang 3 ay naglikpit na tumakyat sa kani-kanilang kama. Humiga rin si Crisanto, ngunit hindi siya makatulog. Ang salitang Barangay Chuyambay ay hindi maalis sa kanyang isipan. Lampas hating gabi na nang bumangon si Crisanto. Kinuha niya ang cellphone mula sa bulsa ng kanyang jacket na nakasampay sa rehas ng kama. Binabaan niya ang liwanag ng screen at nag-type sa search bar, Barangay Chuyambay, Pakpatay Matanda. Bumahanga artikulo, Oktubre, 60, anyos na retirado, natakpuang patay sa kulungan ng manok sa Chuyambay, Tanay. Asawa,
nawawala. Salarin, hindi pa nahuhuli. Binuksan ni Crisanto ang mga artikulo isa-isa. Habang nagbabasa siya, pakiramdam niya ay nanlamig ang kanyang batok. Ang sinabing may pinatay, siya 4 taon na ang nakakaraan. Ang lugar na Barangay Cuyambay. Nang magtugma ang dalawa, naramdaman ni Crisanto na humigpit ang hawak niya sa kanyang cellphone. Kinabukasan, pumasok si Crisanto sa trabaho gaya ng dati. Sumakay din si Julio sa kanyang backhoe at nagsimulang magtrabaho na parang walang nangyari. Hindi alam ni Crisanto kung naalala pa ni Julio ang sinabi niya kagabi. Lumipas ang 1 araw, 2 araw. Walang pinagsabihan si Crisanto. Kung totoo nga ang sinabi ni Julio, tama lang na ipaalam niya sa pulisya. Pero wala naman siyang matibay na ebidensya at hindi rin niya alam kung totoo ba talaga ang sinabi nito ng lasing. Baka mapahamak pa siya kung magreklamo siya tapos kasinungalingan lang pala at sa totoo lang natatakot siya. Kung ang taong natutulog sa iisang kwarto niya ay talagang pumatay, ang pag-alam sa katotohanan ay delikado para sa buhay niya. Pagsapit ng 3 gabi, lumabas si Crisanto mula sa barracks at tumayo sa labas ng bakod ng construction site. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang kanyang kuya, si Daniel Reyes, na nakatira sa lungsod ng Dasmariñas. Pagkakasagot pa lang ng 33 anyos na kuya niya, napansin na nitong iba ang boses ng kanyang kapatid. Ikinuwento ni Crisanto ang lahat ng nangyari noong gabing iyon. Ang sinabi ni Julio, ang pangalang Barangay Cuyambay at ang mga balitang nabasa niya sa internet. Matagal na natahimik ang kanyang kuya Daniel at saka ito nagsalita. Kung totoo ang sinabi niya, kapag hindi mo ni-report yan sa pulis, ikaw na rin mismo ang gumagawa ng kasalanan. Pagkababa ng telepono, nag-text si Daniel. Nakasulat doon ang maparaan kung paano magbigay ng anonymous tips sa pulisya na ni-research niya sa internet. Binasa ito ng paulit-ulit ni Crisanto. Kinabukasan, Hulyo 28. Nang mananghalian, lumabas si Crisanto sa site at umupo sa bench sa harap ng isang convenience store. 2 kanto ang layo. Nilabas niya ang kanyang cellphone at nag-dial sa hotline ng PNP CIDG, Criminal Investigation and Detection Group. 3 beses nagring ang telepono bago may sumagot. At sa pagitan ng 3 ring na iyon, 2 beses siyang nagdalawang isip kung ibababa niya ang tawag. Sa ika-4 na ring, may sumagot. Nang hindi binabanggit ang kanyang pangalan, sinabi ni Crisanto na may kasamahan siyang trabahador sa barracks sa Quezon City na umaming siya raw ang gumawa ng krimen sa Barangay Cuyambay. Tumagal ang tawag ng halos 3 minuto. Ang tip na ito ay ipinadala mula sa lokal na istasyon patungo sa PNP Regional Office CIDG. Opisyal itong natanggap noong Agosto 14, 2023 at inilagay sa mesa ng Cold Case Unit. Ang hepen unit ay si Captain Gabriel Santos. Ang Nejvenhitanyos na si Capt. Santos ay kalilipat lang sa posisyong ito noong unang bahagi ng 2023. Pagkabasa sa tip, tumayo siya at bumaba sa basement. Binuksan niya ang 3 drawer ng bakal na cabinet at kinuha ang file ng kaso nina Ricardo at Elena. Ipinatong niya ang buong file sa kanyang mesa. May isang dokumento sa pinakadulo na kumuha ng atensyon niya. Ito ang ulat na ginawa ng profiler na si Major Villar, 4 na taon na ang nakararaan ngunit hindi tinanggap. Mabagal itong binasa ni Captain Santos. Planadong krimen, Tagalog o may impormasyon mula sa loob. Hindi mayaalis ang posibilidad na sinadya ang pagkasira ng CCTV. Inilagay ni Capt. Santos ang report sa kaliwang bahagi ng lamesa at ang tip mula kay Crisanto sa kanang bahagi. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa 2 dokumento. Kung ito ay isang planadong krimen ayon sa konklusyon ni Major Villar, ibig sabihin ay isang arawang trabahador lang ang nag-obserba sa pamumuhay ng nga biktima, sumira sa CCTVs, pumasok ng walang bakas at nagtago pa ng bangkay.
Imposibleng gawin iyon ng isang tao lang. Ibig sabihin, may ibang taong nagplano at naguto sa likod nito. Tumawag si Captain Santos sa crime lab. Itinanong niya kung naroon pa ang 3 gramong ng sample ng lupa na nakuha mula sa puwang sa kisama ng kulungan ng manok 4 na taon na ang nakararaan, naroon pa rin. Agad na nag-request si Capt. Santos na muling surian ito gamit ang bagong XRD, X-ray diffraction, analysis equipment na kalalabas lang nung taong iyon. Ang makinang ito ay kayang ikumpara ang proporsyon ng mineral sa lupa hanggang sa 1,10 nipis ng hiblang buhok. Pagkalipas ng 2 linggo, dumating ang resulta. Binuksan ni Captain Santos ang sobre at binasa ang papel. Ang lupa mula sa kisamingang kulungan ay ibang-iba sa ordinaryong lupa ng sakahan sa Barangay Chuyambay. Isa itong uri ng lupa na may mataas na calcium carbonate. May isang lugar lamang na tumutugma sa lupang ito, ang limestone quarry na may 30 kilometro ang layo sa bayan. Tugma ito ng 99.27%. Ang may-aring quarry ay si Tomas Valderrama. Hinanap ni Captain Santos sa record ng mga apela ang pangalan ni Mateo. May record doon na nag-submit siya na apela buwan-buwan sa loob ng 3 taon. Personal na kinontak ni Captain Santos si Mateo. Gusto raw siyang makausap ng personal. Dala-dala ni Mateo ang makapal na folder. Binuklat ni Captain Santos ang file pahina bawat pahina. Mga bank records, titulo, record ng bilihan ng lupa, at ang mapa ng solar project kung saan may pulang bilog. Tumigil ang paningin ni Capt. Santos sa pinakadulo ng folder. Nakasulat doon ang pangalan at number ni Aling Rosa, ang residente na lumipat sa Lipa. Personal na pumunta si Capt. Santos sa Lipa para kausapin si Aling Rosa. Binalikan ni Aling Rosa ang alaala nung tagaraw ng 2019. Habang nagtatrabaho daw siya sa bukid, nakita niya si Kapitan Tomas na may kasamang hindi kilalang lalaki na naglalakad sa liblib na daan sa bundok sa likod ng bahay ni Ricardo at tila may itinuturo ito. Ang lalaki ay nakasuot ng damit pangtrabaho, nasa edad 40, mas maliit ng kaunti kay Tomas at hindi pa niya ito nakikita sa barangay kahit kailan. Pagbalik sa opisina, hinugot ni Cap. Santos ang employment record ni Julio. Lumabas ang record na nagtrabaho siya bilang heavy equipment operator sa quarry ni Tomas mula Marso hanggang Oktuber 2019. Bigla siyang nag-resign noong Nobyembre at nagpagalagala na sa buong bansa pagkatapos nun. Tumugma ang height, edad, at itsura na inilarawan ni Aling Rosa sa profile ni Julio. Sinuri rin ang kanyang bank records. Mula Agosto hanggang Oktubre 2019, may pumasok na cash na umaabot sa 500,000 piso sa bank account ng nanay ni Julio sa 4 na magkahiwalay na transaksyon. Ang perang ipinasok ay mula sa mga ATM sa bayan ng Tanay, kung saan madalas magtransaksyon si Tomas. Nang gabing iyon tumayo si Captain Santos sa harap ng whiteboard sa opisina. Sa kaliwa, isinulat niya ang Tomas. Sa kanan, Julio. Gumuhit siyang arrow sa pagitan ng 2 pangalan. Sa ibabawang arrow, isinulat niya ang 3 bagay, 500,000 piso. Lupa sa quarry. Nakitang nag-ikot sa bundok. Gumawa report si Capt. Santos sa mga kakataas upang irekomenda ang formal na pagbubukas ng kaso at investigasyon laban kay Tomas. Binasa ito ngang regional director ng PNP at inobrubahan agad sa araw ring iyon. Nagutos din siyang bumuong sikretong task force na direktang nasa ilalim ng hepengang CEDG. Ang orasan na huminto sa loob ng 4 na taon ay muling umandar. Unang linggo ng Setyembre 2023, isang maliit na conference room sa dulo ng 3rd floor ng SEDGA building ang itinalaga bilang Secretong Ops Room. Ipinatawag ni Capt. Santos ang gapat na investigador NG Task Force sa kwartong ito. Pagkasara ng pinto, ang una niyang ginawa ay kinolekta ang mga personal na cellphone ng 5 at ikinulong sa locker. Habang may operasyon, tanging landline lamang sa opisina ang pwedeng gamitin.
dahil ang suspek ay isang nakaupong konsehal. Kapag may sumingaw kahit isang salita, siguradong mawawala ang ebidensya. Ang pinakaunang dapat gawin ay alamin kung nasaan ngayon si Julio. Dalawang investigador na nakasibilya ng nag-ikot sa mga construction site sa Quezon City. Ginamit nila ang pinakahuling address sa employment record niya bilang basehan. Inabot ito ng 2 linggo. Nakatira si Julio mag-isa sa isang inupahang kwarto sa basement sa labas ng Quezon City. Umalis siya ng 8 AM para maglakad papunta sa City, bumabalik ng PM, kumakain ng bentong nabili sa convenience store at natutulog ng 9 PM. Hindi rin siya masyadong lumalabas kapag weekend at walang bumibisita sa kanya. Setyembre 17, Miyerkules, 6:00 AM. Nakpalit si Julio ng damit pang trabaho at binuksan ang pinto. Pagkabukas ng pinto, humakbang paharap ang 2 pulis na nakasibilyan mula sa makabilang gilid ng pasilyo. Tumigil ang mga paa ni Julio sa pinto. Ipinakita ng isang pulis ang kanyang ID at nag-imbita para sa investigasyon. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Julio sa 2 pulis. 1, 2. Pagkalipas ng 10 segundo, tumango si Julio. Sumunod siya sa mga pulis pababa ng hagdan ng walang sinasabi. Sa isang kwartong walang bintana sa CIDG interrogation room, may isang mesa at 3 upuan. Umupo si Julio sa kaharap na upuan habang nasa tapat niya si Captain Santos. Walang kahit anong nakapatong sa mesa. Nagtanong si Captain Santos, nasaan siya noong gabi ng Oktubre 16, 2019? Umiling si Julio. Hindi na raw niya matandaan ang nangyari 4 na taon na ang nakararaan. Kung gayon, naalala ba niya ang sinabi niya sa mga kasamahan niya habang nag-inom sa barracks noong Hulyo? Napakurap si Julio. Lasing lang daw siya noon at baka kung ano lang ang nasabi niya. Iyon lang ang naging sagot niya. Lumipas ang 1 oras, 2 oras. Paulit-ulit lang ang sinasabi ni Julio. Hindi ko maalala. Lasing lang ako noon. Hindi ko alam, hindi nakmadali si Chapt Santos. Sa loob ngang 3 oras, paulit-ulit niyang ibinato ang parehong tanong na may bahagyang pag-iba. Nang makalipas ang 3 oras, binuksan ni Chapt Santos ang sobrang nakapatong sa tabing mesa. Ang unang inilabas niya ay ang resultang DNA at lupa mula sa crime lab. Nakasaad dito na 99.7% tugma ang lupa sa Kisamesa Quarry na pagmamayari ni Tomas. Inilagay ni Capt. Santos ang papel sa gitna ni mesa. Napatingjing si Julio sa papel. Ang pangalawa niyang inilabas ay ang bank records. Naka-highlight dun ang pagpasok ng 500,000 piso sa bank account ng kanyang ina mula Agosto hanggang Oktubre 2019 at ang katotohanang idineposito ito sa mga ATM sa bayan ng Tanay. Inilapag ito ni Capt. Santos sa tabi ng unang papel. Ang ikatlo ay ang employment record. Nakasulat, dito na nagitrabayo si Julio sa quarry ni Tomas mula Marso hanggang Oktubre 2019 at nag-resign agad matapos ang agreement noong Nobyembre. Ang ikapat ay ang sinumpaang salaysay ni Aling Rosa. Nakasulat doon na nakita niyang naglalakad sa bundok si Tomas kasama ang isang lalaking nakadamit pang trabaho. Inihanay ni Capt. Santos ang 4 na papel sa ibabaw ng mesa at inilagay ang kanyang kamay sa hita. Hindi siya nagsalita. Nagiba ang kulay ng mukha ni Julio. Mula sa pagiging mapula, namutla ito at inilagay din niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang tuhod. Bahagyang nanginginig ang madulong ng kanyang daliri. Hindi na sinabi ni Julio na hindi niya matandaan. Sa halip, tikom ang bibig niyang nakatitik sa 4 na papel. Sa ganong posisyon, lumipas ang 30 minuto. Lumipas ang tanghalian, lumipas ang hapon, at papalubok na ang araw. Matapos ang 12 oras simula nang magsimula ang investigasyon, nagsalita si Julio. Basak ang boses niya. Si Kapitan ang nag-utos.
Hindi iniba ni Captain Santos ang kanyang posisyon at tumango lamang. Ipinagpatuloy ni Julio ang kanyang sasabihin. Putol-putol at nahihinto-hinto, nakatanggap daw siya ng 500,000 piso bilang kabayaran. Naglakad-lakad sila ni Tomas sa bundok bago ang krimen para pag-aralan ang daanan at ang lokasyon. Nang gabing iyon, pumasok siya sa barangay gamit ang rough road sa bundok para gawin ang krimen. Ang bangkay ni Elena ay inilibing niya sa isang bangin sa hilagang bahagingang bundok malapit sa quarry. Sumulat si Capt. Santos ng sinumpa ang salaysay. Binasa ito ni Julio at pinirmahan. Natagalan bago gumalaw ang kamay ni Julio para pumirma sa ibabaw ng papel. Natapos ang salaysay bandang alas 9 ng gabi. Lumabas si Captain Santos sa kwarto at dumiretso sa ops room. Chinek niya ang 3 search warrant na nakahanda na at nagbigay ng utos sa 4 na investigador. Kinabukasan ng umaga, 7:00 AM, sabay-sabay tayong papasok sa 3 target, bahay ni Tomas, opisina niya at opisina ng quarry, Setyembre 18, 7:00 AM, sabay, na kumilos ang 3 grupo, ang pulis. Sa bahay ni Tomas, nakuha nila ang hard drive ng computer at 2 cellphone. Sa opisina niya, naglabas sila 6 na kahon mga dokumento. Binuksan nila ang vault sa opisina ng quarry gamit ang hiwalay na warrant. Sa loob nito, natagpuan nila ang isang makapal na bundle ng dokumento. Ito ay business plan para humikayat ng mga investor sa solar farm project na abot sa daan-daang pahina. Binuklat ito ng isang investigador sa mismong oras na iyon. Nang umabot siya sa 50 pahina, nakita niya ang appendix. Section 4, Business Risk Analysis. May nakaipit na table sa loob nito. Sa unang linya, nakasulat ang, kapag hindi nakuha ang 2 ektaryang lupa sa gitna ng barangay, karagdagang gastos na 15 milyong piso para ilipat ang substation. Naipong utang 62 milyong piso. Hindi na matutuloy ang proyekto. Sa ilalim ng linyang iyon, may nakaguhit na pulang linya. Inaresto si Tomas ng umagang iyon habang papasok sa munisipyong Tanay bilang konsehal. Habang pinoposasan siya, walang sinabi si Tomas. Hindi man lang nagbago ang kanyang reaksyon maging sa loob ng polis car papuntang himpilan. Hindi inabot ng kalahating araw bago kumalat ang balita. Kasalukuyang konsehal, inaresto dahil sa pagutos ng pagpatay sa mag-asawa. Una itong ibinalita sa mga lokal na radyo at diaryo at pagkaraan ng 2 oras, nasa pambansang telebisyon na ang mukha ni Tomas. Pumasok sa top trending topic sa internet ang magasalitang Barangay Cuyambay Tomas pagpatay. Ngunit makalipas ang 36 oras, nag-iba ang ihip ng hangin. Sa ikalawang araw matapos ang pag-aresto, 2 itim na sasakyan ang huminto sa harap ng Tanay Police Station. 3 abogado mula sa isang sikat na law firm sa Makati ang bumaba. Ang nagbayad sa mga abogadong ito ay ang business partner ni Tomas, si Don Arturo. Ginamit ang pondo mula sa corporate account ng kumpanya ni Arturo pambayad sa abogado. Dumiretso agad ang mga abogado sa korte. Nagain sila ng mosyon upang ibasura ang arrest warrant at writ of habeas corpus. Ang 2 pangunahing punto nila, una, ang testimonya ni Julio ay isang sapilitang pag-amin na nakuha matapos ang napakahabang investigasyon sa loob ng kwarto. Pangalawa, ang pagtutugmang ng lupa at salaysay na kakita ay circumstantial evidence lamang at hindi direktang pisikal na ebidensya. Nirepaso itong huwes at nagbabasiyang desisyon, ibinasura ang kaso. Ang dahilan, masyadong nakadepende ang kaso sa salaysay ni Julio nang walang matibay na pisikal na ebidensya at ang ebidensya ng pagbabayad ay nakabase lamang sa pagdeposito ng cash. Pinalaya si Tomas. 48 oras pa lamang mula nang maaresto siya. Sa oras ding iyon, nasa labas ng pintuan ng Provincial Prosecutor's Office si Mateo.
Nakaupo siya doon mula pa kaninang umaga para mag-abang ng magandang balita. Tumunok ang cellphone niya. Si Capt. Santos ang tumatawag. Habang pinakikinggan ni Mateo ang boses ni Capt. Santos, unti-unting naglaho ang ekspresyon sa kanyang mukha. Sinubukan niyang tumayo, ngunit nang hina ang kanyang mga tuhod kaya napaupo siyang muli. Nahulog ang cellphone mula sa kanyang tainga papunta sa kanyang hita, ngunit hindi na niya ito pinulot. Sa parehong oras, naglalakad palabas ng Tanay Police Station si Tomas. Nakatayo ang isang abogado sa tabi niya at nagbasa ng statement sa harap ng kamera. Isa po itong malaking paratang at lalabas din ang katotohanan. Inayos ni Tomas ang kwelyo ng kanyang barong habang nakatingin ng diretso. Walang nagbago sa kanyang ekspresyon kahit isang saglit. Pagkalipas ng 2 araw, lumabas ang isang pahayag sa lokal na diaryo. Ito ay petisyon na pirmado ng 7 kilalang opisyal sa lalawigan. Itigil ang witch hunt. Kinokondena namin ang panggigipit na ituring na kriminal ang isang taong nakatulong sa pagunlat ng aming bayan ng walang sapat na ebidensya. Ang nag-organisa ng petisyong ito ay si Don Arturo. Ginamit niya ang kanyang koneksyon sa mga contractor at negosyante para makalikom ng pirma sa loob lang ng isang araw. May mga pangamba rin sa loob mismo ng piskalya. Nagbigay ng opisyal na babala ang piskal kay Capt. Santos, kung aasa lang tayo sa pag-amin ni Julio na wala kahit isang matibay at independent na ebidensya na nag-uugnay kay Tomas sa pinangyarihan ng krimen, mahihirapan tayong isampa ito sa korte. Inilapag ni Capt. Santos ang sulat ng pag-dismiss ng waran sa kanyang lamesa at binuksang muli ang case file. Kailangan niya ng ebidensya na iba sa sinabi ni Julio. Isang bagay na magpapatunay na naroon nga si Julio sa kulungan ng mano ng gabing iyon kahit hindi siya magsalita. Kailangang may ganong bagay na naiwan. Sinimulang basahin muli ni Capt. Santos ang file mula sa unang pahina. Agad na nagbigay ng 2 utos si Capt. Santos matapos mapalaya si Tomas. Una, pinapunta niya ang 2 investigador sa kulungan ng manok sa barangay para magbantay ng 24,7. Ang pangalawa, idineploy niya ang natitirang 2 sa daanan papunta sa bundok sa likod ng quarry. Kung tama ang sinabi ni Julio na nakabaon ang bangkay ni Elena sa Bangindon, ang unang gagawin ni Tomas Pacalaya ay burahin ang ebidensyang iyon. Nagparking ang surveillance team sa talahiban sa bundok at nagkabit ng night vision cameras. Gamit ang binoculars sa umaga at night vision sa gabi, binantayan nila ang daan. Pagsapit ng 3 araw matapos siyang makalaya, bandang 11:00 p.m., lumitaw ang ilaw ng sasakyan sa paanan ng bundok. Isang pickup truck ang umaahon sa bakubakong daan. Huminto ang truck sa gitna ng daan. Hindi pinatay ang makina at nanatili dun ng 15 minuto. Bumukas ang pinto sa driver's seat, may bumaba at nakita nilang itinututok ang flashlight papunta sa bangin. Pagkaraan ng 15 minuto, na-return ang truck at bumaba na. Kinuhanan ng litrato ng surveillance team ang plaka nito. Nakuhanan din sa night camera ang muka ng driver. Nang i-check nila ang plaka, nakarehistro ito sa kumpanya ni Tomas at ang driver ay ang kapatas mismo ng quarry na tauhan niya. Itinago ni Capt. Santos ang mga video at litratong ito sa hiwalay na folder. Isa na naman itong circumstantial evidence na nagpapatunay na alam ni Tomas kung saan nakabaon ang bangkay. Sa kabilang banda, matapos makalaya, nanatili sa kanyang posisyon bilang konsehal si Tomas na parang walang nangyari. Sinabi niya sa lokal na media na magtatrabaho siya ng tapat hanggang sa lumabas ang resulta ng investigasyon. Sa panlabas ay mukha siyang kalmado, ngunit abala siya sa paggalaw sa likod ng kamera. Si Don Arturo, ang kanyang partner. Araw-araw silang palihim na nagkikita kasama ang mga abogado mula Makati at tuwing matatapos ang meeting, corporate credit card ni Thomas ang ginagamit pambayad sa restaurant. At noong Oktubre 3, may dumating na request mula sa abogado para bisitahin si Julio na nakakulong sa provincial jail.
Ang dumating sa visiting room ay hindi ang public attorney na humahawak noon ang kaso ni Julio. Ito ay isang mamahaling private lawyer galing Maynila. Nang i-check nila kung kailan nahira ang private lawyer na ito, lumabas na ito ay agad-agad matapos mag-resign ang public attorney nung isang araw. Nang tanungin ni Kapti, sentus kung magikano ang binayad sa abogado, sumagot lang si Julio na iniraw niya sa isang kakilala. Hindi niya sinabi kung sino. Kinabukasan matapos ang pagbisita, nagbago ngang salaysay si Julio sa piskalya. Baliktad ito sa inaasahan ni Captain Santos. Lahat daw nauna niyang sinabi ay kasinungalingan. Pinilit daw siya ng mga pulis dahil sa sobrang tagal ng investigasyon kaya gumawa siya ng kwento. Hindi raw niya nakilala si Tomas at hindi siya tumanggap ng pera. Binawi niya ng tuluyan ang testimonya niya noong Setyembre 17. Lumabas si Captain Santos sa kwarto at tumayo sa tabi ng bintana sa dulo ng pasilyo. Huminga siya ng malalim habang nakatingin sa labas. Hindi ito nakakagulat. Alam niyang mangyayari ito simula nang mapalitan ang abogado. Ang problema, bukod sa salita ni Julio, wala na silang ibang panali para makulong si Tomas. Agad na kumilos ang kampo ni Tomas. Nagsumite sila na emosyon sa piskal. Dapat na raw ibasura ang kaso dahil wala ng kredibilidad ang pangunahing witness. Nakalala rin ang piskal. Kung isasampa ang kaso base lang sa pakamin at saka babawin sa husgado, tiyak na maabswelto ang suspek. Nang panahon ding iyon, may nangyari kay Crisanto. Pagkalipat niya ng Cavite, may tumawag sa bago niyang cellphone number. Isang hindi pamilyar na numero. Nang sagutin niya, boses ng lalaki ang narinig niya. Sinira mo ang buhay ng isang tao dahil sa bunganga mo. Hindi ka namin titigilan. Pagkasabi nito, ibinaba agad ng kabilang linya. Agad itong nireport ni Crisanto sa pulisya. Nang itras ang numero, isa itong burner phone na gumagamit ng prepaid SIM na binili sa convenience store gamit ang cash. Wala na silang paraan para matras pa. Kinabukasan, nag-resign si Crisanto sa trabaho. Nagpalit siya number, nagimpake at lumipat sa malayong probinsya kasama ng kamag-anak. Sinubukan ng pulisya na kontakin siya para sa karagdagang salaysay pero hindi na siya ma-reach. Naputol ang ugnayan sa nagisan nilang whistleblower. Mabilis ding nawala ang interest ng media. Napalitan ng ibang kaso ang mga balita at naglaho na ang pangalan ng Barangay Chuyambay sa mga internet sa Arques. Sa social media, lumabas ang mga komento tulad, ang hang may pera, laging inosente. Marami ang nadismaya at inakalang mababaon na naman sa limot ang kasong ito. Si Mateo, nang malaman ang pagbaliktad ng testimonya ni Julio, ay nagpunta sa tapat ng Provincial Prosecutor's Office. May hawak siyang karatula. Nakasulat dito ng itim na marker. 4 na taon kaming naghintay. Ngayong nahuli na siya, papakawalan niyo ba ulit? Araw-araw siyang nakatayo doon simula 9 AM hanggang 6 PM. Isang hapon, pinikturan siyang isang dumadaan. Nagpakilalang isang citizen journalist ang kumuha at ini-upload niya ang video sa kanyang social media page. Sa lubang 24 oras, umabot ang 870,000 views ang video. Nagpadala ng request ang dalawang sikat na investigative show tulad ng Soko o Investigador para i-feature ang kaso. Naging usap-usapan ulit ang Barangay Chuyambay. Habang nangyayari iyon, may ibang ginagawa si Captain Santos. Imbes na piliting ibalik ang salaysay ni Julio, nagbago siya ng direksyon at naganap ng ebidensya na hindi nangangailangan ng bibig ni Julio. Inutusan niya ang buong team. Basahin niyo ulit ang lahat ng record mula sa unang investigasyon, 4 na taon na ang nakararaan. Huwag ninyong palalampasin kahit isang litrato o isang linya. Kinuha ng mga investigador ang file sa cabinet at binuklat ito isa-isa. Si Lieutenant Mia Cruz, ang pinakabatang miyembro, ang naka-assign sa Soko Report.
ang 31. Anyos na si Letonto, Cruz ay nakbabasa, linya bawat linya hanggang sa tumigil ang kanyang daliri. Ito ang maliit na tala sa tabi nga litrato na say ng kulungan ng manok. Basak na kagamitan sa bahay. Walang kinalaman sa kaso. Hindi kinolekta. Isinulat ito ni Patrolman Cruz. Noon, tiningnang mabuti ni Litro T. Cruz ang litrato. 7 piraso ngang basak na ceramik na patungan ng katol na nakakalat sa semento. Chinek ni Liti. Cruz ang listahan ng evidence room. Hindi kailanman kinolekta ang mga pirasong ito. Walang record na pumasok ito sa kanila. Ibig sabihin, may posibilidad na nandun pa rin ang magabasag na piraso na iyon sa pwestong kinuhanan pat na taon na ang nakararaan. Ni-report ito ni LT. Cruz kay Captain Santos. Pagarinig na report, agad na tumayo si Captain Santos. Kinuha ang susi, nekotse at lumabas NG opisina. Kinaumagahan, alas 6, dumating si Capt. Santos sa barangay. Ang bahayng biktima ay walang pagbabago sa loob ng 4 na taon. Mataas na ang damo sa bakuran at ang kalahati ng bubong ng kulungan ng manok ay bumaksa na kaya tambak ang ngayero at kahoy sa sahig. Sa ibabaw nito, may makapal na patong ng alikabok at tuyong dahon na naipon sa loob ng 4 na taon. Naglabas si Captain Santos ng latex gloves at plastic bags mula sa trunk ng kotse. Binuksan niya ang lumang litrato sa kanyang cellphone at hinanap ang eksaktong posisyon. Mga 2 metro mula sa pader sa loob, 3 metro mula sa pasukan. Sinimulang hukayin ni Capt. Santos ang mga nakatambak. Isa-isang inalis ang mga kalawangin na yero. Itinulak niya ang mabibigat na kahoy gamit ang 2 kamay. Kinamay niya ang pagtanggal ng mga tuyong dahon at lupa. Kahit na nararamdaman niyang pumapasok ang lupa sa kanyang makuko sa ibabaw ng gloves, hindi siya tumigil. Lumipas ang kalahating oras, 1 oras. Pagkalipas ng 1 oras at kalahati, may natangapang matigas na bagay ang daliri ni Captain Santos. Nang dahan-dahang maalis ang lupa, lumitaw ang maputing surface ng ceramik, ang unang piraso. Dahil nakadagan ito sa ilalim ng gumuhong yero, hindi ito na-expose ng direkta sa araw at ulan. Nagsilbing proteksyon ang yero sa loob ng 4 na taon. Maingat na pinulot ni Capt. Santos ang unang piraso at inilagay sa plastic. Nahukay pa siyang kaunti. Nahanap ang pangalawang piraso at makalipas ang 20 minuto, ang pangatlo. Lahat sila ay nasa ilalim ng yero. Inilagay ni Captain Santos ang 3 piraso sa makakahiwalay na plastic at isinelyo. Isinulat niya ang petsa, oras at lokasyon. Nang lumabas siya sa kulungan, puro alikabok ang tuhod niya dahil sa pagluhod sa semento. Sumakay si Captain Santos at dumiretso sa PNP Crime Lab DNA Analysis Section. Ipinatong niya ang 3 plastic sa desk. Tinanong niya mismo ang analyst. Pwede bang makakuha ng DNA sa surface ng ceramic na ito? Ipinaliwanag niya na 4 na taon itong nasa labas pero natakpan ng yero kaya hindi direktang naulanan o naarawan. Tiningnan ng analyst ang piraso. Mahirap daw magbigay ng direktang sagot, ngunit kung gagamitin ang Next Generation Sequencing, NGS, may pag-asa. Nag-request si Captain Santos ng urgent analysis at lumabas. Sa parking lot, tiningnan niya ang resibo ng request. Bago ay start ang sasakyan, nanatili siyang nakahawak sa manibela. Kung pumalpak ang 3 pirasong ito, wala na siyang ibang baraha. Dahan-dahan niyang pinaandar ang kotse. Lumipas ang 3 araw matapos isumite ang napiraso. 3 araw siyang hindi kumakain ng mayos at lagi lang malamig ang kape sa lamesa niya. Wala ding magawa ang mga investigador kundi maghintay. Ang surveillance team lang sa bundok ang nagpapatuloy sa pagbabantay. Sa ika-4 na araw, tumunok ang landline ni Captain Santos, DNA Analysis Section ng Crime Lab. Kinuha niya ang telepono at tumagal ang usapan ng wala pang 4 na minuto. Ibinaba niya ang telepono at mabilis na naglakad papunta sa ops room.
Ang kopya ng resulta ay dumating noong hapon din iyon. Binuksan niya ang sobre. Sa ibaba ng pinakamalaking piraso ng ceramic, may nakuha silang epithelial cells, skin cells. May paliwanag ang analyst sa ibaba ng papel, ang non-porous makinis. Na ibabaw ng glaze ng ceramic ay pumigil sa environment at ang gumuhong yero ay naksilbing panangga sa UV rays at ulan, kaya bumagal ang pagkasira ng DNA. Sa madaling salita, ang maselula ay naipit sa maliliit na gasgas ng ceramic at natago doon na parang nakasil sa loop ng 4 na taon. Gamit ang next generation sequencing, ang DNA profile na nakuha ay may 16/16 na perfectong match kay Julio na nakakulong sa provincial jail. Simple lang ang ibig sabihin ng resultang ito. Nasa loop ng kulungan ng manok si Julio noong gabing iyon. Kahit anong sabihin ni Julio, kahit bawiin niya ang testimonya, kahit magpalit pa siya ng 100 abogado, ang selula na nakadikit sa ceramic ang magpapatunay na nandun siya. Hindi ang bibig niya, kundi ang sarili niyang balat ang nagbigay ng ebidensya. Inilapak ni Chep Santos ang papel at agad na lumipat sa susunod na plano. Ang pagbawi sa datang dashcam crack na minamaneho ni Julio noong 2019. Isang lumang model na pickup truck. Sinabi ni Julio noon na tinanggal niya ang dashcam pagkatapos ng krimen at tinapon na. Nag-request si Captain Santos sa PNP Cybercrime Group. Baka sakaling may natira pang data sa ulap, cloud. Kinontak ng Cybercrime Group ang manufacturer. Sinundan nila ang serial number. May nakita silang bagong impormasyon. Binili ni Julio ang sasakyang iyon bilang second-hand noong 2018. Ang dating may-ari ay ginagamit ito bilang delivery truck at nag-install ng dashcam na may automatic cloud sync feature. Nagbabayad sila buwan-buwan para ma-upload agad ang video at GPS sa server. Pero nang ibenta ng unang may-ari ang truck, hindi niya kinansela ang subscription. Buhay pa rin ang account ng dating may-ari. Tinanggal man ni Julio ang dashcam. Hindi niya alam na lahat ng ginawa niya bago iyon ay na-save sa cloud. Ang buong buwan ng Oktubre 2019 ay nandun pa. Binuksan ng cybercrime team ang data noong Oktubre 16, 11 p.m. Nagsimulang umandar ang truck. Nagsimulang mag-record ang GPS. Pumasok ang truck hindi sa sementadong daan, kundi sa isang liblib na daan. Ang magaspang at makipot na daan sa gubat sa likod ng barangay. Ito ang kaysa-isang daan na hindi nahahagip ng 3 CCTV sa bayan. Para makadaan sa makipot at madilim na kalsadang ito sa kalagitnaan ng gabi gamit lang ang headlight, kailangang kabisado mo na ang daan. 10:53 p.m. Huminto ang truck sa may bundok malapit sa barangay, namatay ang headlight. 1:24 am. Bumukas ulit ang headlight. Bumalik ang truck sa daan kung saan siya nanggaling. Dumaan ulit sa kalsada ng gubat at nakalabas ng barangay. Sa video ng dashcam, malinaw na nakita ang pine trees na nailawan ng headlight. Ang kurbada tarik ng kalsada, pati ang paggalaw ng mapuno, ang bilis, oras ngang pahinto, at pegon ng ilaw ay tugmang-tugma salok ng GPS. Original itong kopya na nakasave in real-time kaya impossible itong matamper. DNA report at GPS, dashcam data. Dalawang ebidensya ang makatabing nakapatong sa mesa. Ang isa nagpapatunay na nasa loob ng kulungan si Julio at ang isa ay nagpapatunay na ang truck niya ay pumasok sa barangay ng gabing iyon. Kahit itikom ni Julio ang kanyang bibig, umiiral ang mga ebidensyang ito. Nag-request ng interview si Captain Santos sa kulungan. Kinabukasan, magkaharap sina Chapt, Santos at Julio. Malalim ang eye bags ni Julio. Inilabas ni Captain Santos ang dalawang papel at inilapag sa mesa. Sa kaliwa ang DNA report, sa kanan ang mapa ng GPS. Napatingin si Julio sa kaliwa pagkatapos sa kanan, bumalik sa kaliwa at pumunta ulit sa kanan. Hindi bumuka ang bibig niya. Lumipas ang 10 minuto, 20 minuto,
30 minuto, 40 minuto, tanging tunok lang ng aircon ang maririnig. Sa ika, 4-5 minuto, unti-unting bumaba ang gulo ni Julio. Nakadikit ang baba sa dibdib ng maksalita siya. Ang kapitan ang nakplano ng lahat. Ang daan sa bundok ay itinuro rin daw ni kapitan. Ang pagpatay sa CCTV ay utos din ni Tomas. Unang nakita sila noong Hunyo 2019, inaral ang bundok at tumanggap ng pra ang nanay niya. Ang katawan ni Elena ay inilibing daw niya sa tabingang isang patay na puno sa bangin na nasa taas na 340 metro mula sa sea level. Kasama na dito ang petsa ng pag-usap nila kung paano binigay ang pera at ilang beses silang bumisita. Lahat ito isinulat ni Cap Santos ng walang palya. Pagkatapos, sunod na inimbestigahan ang sinasabing kidlat noong Oktubre 19. Kumuha sila ng eksperto mula sa ahensya ng kuryente para suriin ang fuse ng circuit breaker ng CCTV. Lumabas ang resulta. Walang bakas ng overcurrent dahil sa kidlat. Ang nakita ay magasgas ng puwersahang pagtanggal nito gamit ang kamay. Ibig sabihin, may taong nagbaba ng breaker. Meron pa, na-upgrade ang system ng pag-asa noong 2021 at pwede na nilang balikan ang historical data ng mas accurate. Nang i-check nila ang Oktubre 15, 2019, walang naitalang kahit anong pakidlat sa paligid ng barangay. Ang report ni Nestor ay kasinungalingan. Ipinatawag ni Cap Santos ang barangay clerk na si Nestor. Umupo ang 55 anyos na si Nestor at sa simula, iginigit niya na totoo ang kidlat. Ipinatong ni Cap Santos ang dalawang papel, ang forensic ng breaker, walang kidlat si Nadia at data ng pag-asa, no lightning strikes. Namutla si Nestor, nanginginig ang makamay niya sa hita. 4 na oras ang lumipas bago umamin si Nestor. Binayaran siya ni Kapitan Tomas ng 20,000 piso cash para ibaba ang breaker at magsulat ng peking ulat. At hindi lang yun, umamin din si Nestor na siya ang tumawag at nakbanta kay Crisanto gamit ang burner phone. Inutusan siya ni Tomas na bumili ng SIM at sinabi rin ni Tomas kung ano ang eksaktong sasabihin sa tawag. Inayos ni Chapt Santos ang siyam na listahan ng ebidensya. 1. DNA ni Julio sa cattle holder. 2. GPS at dashcam video. 3. Paktugma ng lupa. 4. Data ng pag-asa na walang kidlat. Pesh. Manipulasyon nege jirjuit breaker. Alte. Pangalawang pag-amin ni Julio. 7. Pag-amin ni Nestor. 8. Testimonya ni Aling Rosa. 9. Surveillance sa bundok. Ipinadala ni Chapt Santos ang maito sa piskal. Nobyembre 2, 2023, humingi ulit ng arrest warrant ang korte. Murder, disposal of dead body, at obstruction of justice. Ngayon, inisu agad na korte ang warrant. Kinaumagahan, nagayos si Tomas sa harap ng salamin, nagsusuot na nektiya para pumasok. Tumunog ang doorbell. Nang buksan niya, 6 na pulis ang nakatayo sa labas. Binasa ang warrant. Pinusasan siya. Bumigay ang tuhod niya at napaupo sa sahig. Tinulungan siyang itayo, ngunit wala na siyang masabi. Tumingin siya sa malayo patungo sa solar farm niya na kumikinang sa araw bago isara ang pintong sasakyan. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Cap Santos ang bundok kasama ang team at isang backhoe. Gabi na, sa taas na kolme sa Tanelya 10 metro, alas 9 ng gabi, binuksan ang spotlight na backhoe. Ito ang eksaktong posisyon na sinabi ni Julio. Nagukay sila. Nang gumabot sa 1 metro, inutos ni Capt Santos na kamayin na. 3 pulis ang bumaba at gumamit ng maliliit na pala at brush. Sa lalim na 1-2 metro, natakpuan nila ang katawan ni Elena na nakabaon sa loop ng 4 na taon. Tumingin sa ibaba si Captain Santos. Hindi siya lumingon. Tumawag siya sa crime lab para pumunta ang SOCO team. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas ang resulta.
Ang direksyon at lakas ng palo na ginamit kay Elena ay kapareho ng kay Ricardo. Parehong sandata, parehong gabi, isang suspek. Bumalik na si Elena mula sa malamig at madilim na lupa. Tagsibol ng 2024. Nagsimula ang paglilitis sa Regional Trial Court. 6 na buwan nitong tumagal. Ginamit ng kampo ni Tomas ang parehong depensa. Binawi na ni Julio ang salaysay. Walang silbi ang DNA dahil walang proper protocol sa pakolekta noon. Ngunit ang paningin ng huwes ay nasa labas ng testimonya. Ang GPS data, ang breaker, at ang ulat ng pag-asa. Walang magagawa si Julio para baguhin ito. Hindi ang bibig ng tao, kundi ang lupa, ceramic, surfer, at teknolohiya ang nagsalita. Ibinasura NG Uwes ang argumento NG abogado. Araw NG hatol, puno ang korte. Binasa NG Uwes ang desisyon. Ang akusado na si Tomas Valderrama ay nag-utos na patayin ang 2 inosenteng retirado upang makuha ang lupang kailangan para sa kanyang negosyo. Planado ng matagal, ginamit niya ang pagtitiwala ng biktima para itago ang kanyang krimen. Dumalo pa siya sa burol, pinat ang likod ng pamilya at naging bida sa anibersaryo. Ito ay isang kasuklam-suklam na pagpapanggap. Sinentensyahan ng korte si Tomas ng reclusion perpetua habang buhay na pagkabilanggo. Kay Julio, 25 taong pagkakakulong. Si Nestor ay binigyan ng 5 taon. Sa unang hilera, nakaupo si Mateo. Yumuko siya ng walang tunok. Nanginginig ang balikat niya. Tinakpan ng kapatid niyang si Sofia ang bibig ngunit tumakas pa rin ang iyak. 5 taong inipon, ngayon lang sumabog. Sa likod nila, nakaupo si Tita Carmen, hawak ang sulat ni Elena. Nag-apela si Tomas ngunit ibinasura itong ng mataas na korte. Ang kanyang kasabwat na si Don Arturo ay nahatulan ng 4 na taon at pinagmulta ng 45 milyon para sa korupsyon at pandaraya at hindi na pwedeng sumali sa government bidding ng 5 taon. Pagkatapos ng kaso, na-interview si Captain Santos. Ang nagbukas ng kasong ito ay hindi isang espesyal na bagay, kundi ang isang piraso ng basak na ceramic na naiwan sa sahig sa loob ng 4 na taon. Nagsagawa rin ang PNP ng seminar kung saan si Patrolman Cruz ay nag-report upang ituro ang kahalagahan ng pagkolekta ng lahat ng ebidensya, maging maliit man. Kinansela ng munisipyo ang permit para sa solar farm. Ang 2 hektaryang lupa ay naibalik sa pangalan ng magkapatid. Lumipas ang tag-araw at dumating ang taglagas. Nagpasya ang magkapatid na muling ilibing ang ina sa tabing ama. Pinagsama nila ang 2 taong nakahiwalay sa loob na 4 na taon. Matapos umulan, inilibing sila malapit sa unang puno ng mangga na tinanim nila. Inilabas ni Sofia ang sulat mula kay Tita Carmen at ipinatong sa puntot. Pinatungan nila itong bato para hindi liparin. Ang pangarap nilang tumanda ng tahimik sa bukid ay nahayag sa ilalim ng araw. Isang maliit na lapida ang itinayo. Nakasulat ang pangalan nila. At sa ibaba, may isang linya. Ang lugar na pinangarap ng 2 tao. Pagkaraan ng ilang araw, sa terminal ng bus, dumating si Crisanto mula sa malayong probinsya. Sinalubong siyang kanyang kuya na si Daniel. Tahimik silang naglakad palabas. Pagkaraan pa ng ilang araw, nakita sina Mateo at Crisanto. Sabi ni Crisanto, 3 araw akong nagdalawang isip na mag-report. Iyon na yata ang pinakamahabang 3 arawng buhay ko. Walang sinabi si Mateo. Yumuko siya ng malalim at hinawakan ang kamay ni Crisanto gamit ang 2 kamay. Matagal silang nanatili sa ganitong posisyon. Sa nursing home, binasa ng caregiver ang balita para kay Mangkulas, Valderrama, habang buhay ang kulong. Hindi makapagsalita si Mangkulas, ngunit gumalaw ang kaliwang kamay niya. 2 beses niyang pinalo ang gilid ng kama. Isinulat ng caregiver,
Pinakamalakas na reaksyon niya mula nang ma-admit. Inilabas ni Major Villar ang kanyang USB na hindi tinanggap 4 na taon na ang nakararaan at formal na isinama sa opisyal na archive ng CG. Taong 2024. Sa bakuran ng lumang bahay ng mabiktima, walang nakatira doon, ngunit may mga bulaklak na tumubo, hindi alam kung sino ang nagtanim. Ang sinakngang araw sa hapon ay tumama sa semento kung saan dati nakatayo ang kulungan ng manok. May maliit na pasong ng bulaklak sa harap ng lapida. Bumisita si Tita Carmen, isang maliit na skin cell na nakasingit sa gasgas ng basag na ceramic. Isang linya ng GPS coordinate na nakatulog sa hindi kinanselang cloud account. Isang record ng kidlat na hindi nakita noon pero nakumpirma dahil sa bagong teknolohiya. At ang isang salitang lumabas sa lasing na bibig sa madaling araw. At ang desisyon ng isang 29 anyos na trabahador na nanginginig sa takot na tumawag sa pulisya matapos magdalawang isip ng 3 araw. Ang maito ang nagbukas sa pinto ng katotohanan pagkalipas ng 4 na taon. Ang pangarap ng 2 retiradong guro ay winasak ng kasakiman, ngunit ang katotohanan ay hindi may babaon. Ito ay resulta ng mga apela ng anak na si Mateo na matapang na binata at dedikasyon ng mga investigador. Ang mainagawan ng buhay dahil sa pera at kapangyarihan ay nawala na ang lahat. Tiyak na naramdaman niyo habang nabubuhay. Walang sikretong hindi nabubunyag sa mundong ito. Kung tinapos ninyo ang kwentong ito,